Thank you po sa privilege to speak to your people. Salamat po, Pastor. Salamat po, Ma'am Neng. Salamat po sa kaniyang pamilya. At kami po sa lugar po ng Kabanatuan ay patuloy na nananalangin sa inyo sa lugar ng Gapan, especially sa inyo pong Pastor, kay Pastor Ferdy. Patuloy po namin kayong sinasama sa aming pong panalangin. Okay, sige po, tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Tayo po ay tumayo, tayo po ay magbasa ng Biblia. Atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 4 in verse number 1 hanggang verse number 15. Ganito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4 in verse number 1 down to verse number 15. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Babasahin ko po sa verse number 1. Sundan niyo po ako sa verse number 2. At hanggang makarating po tayo sa verse 15 at atin pong sabay-sabay basahin. Ganito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4 in verse number 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Ay po, in verse number 2. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. In verse number 4. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. In verse number 6. But we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Verse number 10. Which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be manifest in our mortal flesh. In verse number 12. We have the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore I have spoken. We also believe, and therefore speak. In verse number 14. Sabay-sabay po tayo in verse number 15. For all things are for your sake, that abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong latayo po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli, dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya na patuloy na humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng kasalanan na amin pong nagawa. At sa umagang ito, dakilang Diyos, tulungan niyo po kami, pangunahan niyo po kami, katagpuin niyo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Dalangin ko po na ang bawat isa ay hipuin mo, huwag mong hayaan na lumabas kami sa lugar na ito, na hindi po kayo nangusa sa bawat isa sa amin, o aming Panginoon. Tulungan niyo po kami, gamitin mo ang iyong walang kabuluhang alipin, patuloy Ama na ang iyong salita ang aking maipahayag, at kayo po ang makita, at ako'y po'y maibaba. Aking pong dalangin, Panginoon, sa inyong harapan, sa Pastor Ferdy, patuloy mo siyang bigyan ng lakas, patuloy mo siyang bigyan ng recovery, dakilang Diyos, at salamat dahil muli tinatayo mo siya sa iyong banal na pulpito, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kakayanang pangunahan, ang kanyang kawan at pinagkatiwala mo sa kanya, dakilang Diyos. Maraming po salamat. Muli, Ama, itinataas, pinupuri at tinatakila ka namin. At dalangin namin to sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. And Amen. Please be seated. Ano po?
Makikita po natin dito sa talatang ito, ano po, kilala naman po natin si Pablo. Ano po si Pablo, siya yung dati na humuhuli, siya yung gumagapos, tumutuligsa sa mga Kristiyano, sa mga tagusunod ni Kristo. Pero makikita po natin kung paano po sinabi ni Pablo dyan po sa verse number 1, therefore seeing have this ministry. Ibig sabihin, ano po, inaunawaan ni Pablo kung ano ang ministeryo na meron siya, na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Pero tandaan po natin, maraming bagay ang pwede natin pagdaanan sa ministeryo ng ating Panginoon. Things that we encounter in the ministry, mga bagay na mararanasan natin. Salamat po dahil dumanas po ang iglesyang ito ng matindi at masasabi ko napakalaking pagsubok sa buhay ng inyong pastor, sa buhay ng pamilya ng inyong pong pastor. Pero salamat po sa Panginoon, kasama po natin si Pastor Ferdy, patuloy pong tumatayo, patuloy na kinakaya, patuloy na ginagawa ang kanyang tungkulin bilang lingkod ng ating Panginoon. Hindi po madali, pero unti-unti sumusulong, at patuloy po tayong lumalakad sa gawain ng Panginoon. Pero marami tayong mararanasan sa ating pong paglilingkod. Kaya nga ang sabi po ni Pablo dyan po sa verse number 8 and 9, ang sabi po dyan, we are troubled on every side, kaya that stress, we are perplexed, but not in despair. Magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi nangihinagpis, nagtitilihan gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Ibig sabihin, pinakikita po rito sa ating pong paglilingkod, sa ating pong ministeryo bilang mga Kristiyano, sa ating pong pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, minsan mararanasan po natin yung pain, mga sakit, mga dalamhati. Naniniwala po ako, bago po naging ganito ang inyong simbahan, bago po ito na itayo, maraming pagluha, maraming sakit ang naranasan ng inyong pong lingkod ni Pastor Ferdy. Ganun din po ang mga lingkod sa iba't ibang lugar. Pero hindi lamang lingkod ng Diyos, kundi bagos, ganun din po ang nararanasan ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay matapat na mananampalataya, kung ikaw ay matapat na lingkod ng Diyos, kung ikaw ay matapat na Kristiyano na nagpapatuloy sa kanyang ministeryo, sa kanyang gawain, marami po tayong mararanasan pain. Maraming pagluha. Alam niyo po, naalala ko po, nung ako po ay bago pong pastor na naglilingkod sa gawain, naranasan din po namin na kami po ay subukin ng Panginoon. Salamat na lang po tayo sa kanyang biyaya, kami ay nakabalik at ako po ay nasa inyong harapan. Naranasan po namin bumagsak, pero salamat, hindi po nasira. Naranasan po namin madapa. Nung ang aking anak po na bunso ay ipinanganak, marami po kaming luha na naranasan. That time, yung para bang wala kang makakausap, parang nag-iisa ka sa mundo. Hanggang sa kami po ay bumagsak. Marami pong pagluha. At naniniwala po ako, iba-iba po ang naranasan ng bawat isa. Iba-ibang level lamang. Pero naniniwala po ako sa ating paglilingkod. Akala natin wala na tayong magiging problema. Laging kasiyahan na lamang, laging katuwaan na lamang. Pero tandaan po natin, kung tayo po'y magpapatuloy sa gawain ng Panginoon, makakaranas po tayo ng maraming sakit. Katulad po na nangyari po kay Pablo. Siya po ay ilang beses na binato. Maraming hirap ang dinanas po ni Pablo sa gawain ng Panginoon. Many problems, hindi lamang po pain, problems, mga pagsubok, mga problema. Hindi po maaalis ang problema sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Ang problema sa buhay ng isang Kristiyano, ito po ay nagiging daan upang lalo tayong maging matibay, upang lalo tayong maging malakas na maglingkod sa ating Panginoon. Alam nyo, pag wala na po yung problema sa atin, magiging stagnant po yung ating buhay. Wala na pong challenge. Yung problema po yung nagbibigay daan upang lalo tayo maging malapit sa ating Panginoon. Di ba? Sa panahon ng problema, mas lalo kang dumudulog sa Diyos, mas lalo kang umiiyak, at mas lalo kang nagiging malapit sa Kanya. There is pressure. Yung parang walang nangyayari sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, mga mananampalataya, tandaan po natin, kung nakapansin po natin na parang nape-pressure po tayo sa gawain ng Panginoon, magpatuloy lamang po tayo.
Let's go on. Persecution, maraming tutuligsa, maraming manlalait, marami tayong maririnig sa ibang tao, pero dapat tayo bilang mga mananampalataya magpatuloy lang po sa gawain ng Panginoon. Ano po ang sabi dyan sa verse number 9? Persecuted, but not forsaken. Ano? Pine-persecute po sila. Pero hindi po sila tumigil. Hindi po sila huminto sa ministeryong ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Sa kabila ng mga bagay na naranasan ni Pablo, sa kabila ng mga bagay na naranasan ng mga Kristiyano noong unang panahon, hindi po sila tumigil. Hindi po sila huminto. Kundi nagpatuloy po sila sa kanilang pananampalataya. Nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Naniniwala po ako na ang tunay na mananampalataya, na ang tunay na Kristiyano, hindi lamang nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya, sa kanyang sariling pananampalataya. Ano? Sabi ko nga, pag ang Kristiyano wala sa gawain ng Panginoon, hindi pwede sabihin nagpapatuloy siya. Hello? Kaya pagka kinakausap ko yung mga miyembro, pagka kinukumusta ko, yung mga hindi nakaka-attend, yung mga madalang magpunta sa gawain ng Panginoon, kumusta ka na pa rin? Pastor, ito, okay lang. Pero sa katotohanan, hindi okay ang Kristiyano na nanatili sa kanyang tahanan tuwing araw ng linggo. Dapat po tayo po yung nagpapatuloy para sa gawain ng Panginoon. Bakit ba kailangan natin magpatuloy? Pamagat po ng ating mensahe ay continue in God's ministry. Sa kabila ng pain, sa kabila ng pressure, sa kabila ng problem, sa kabila ng persecution, we must be continued. Tayo po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Pero bakit ba tayo nakapagpapatuloy? Paano ba tayo nakapagpapatuloy? Makikita po natin dito sa ating binasa, dyan po sa verse number 1. Sabi po dyan, sa verse number 1, sabi dyan, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we pay not. Ayun, nandito po pala, meron sa harapan. Nasalin po ako sa simbahan namin, sa likod lang eh. Wala pa kami sa harapan. Pero salamat, ang sabi dyan, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we pay not. Ibig sabihin mga kapatid, unang dahilan kung bakit tayo nakapagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, because of God's mercy. Dahil lamang sa kahabagan, dahil lamang sa kaawaan ng ating Panginoon. Alam niyo po, pag dumarating po yung problema, nanghihina yung ating pananampalataya, minsan nadadapa po tayo, pero salamat sa kahabagan ng Panginoon na itatayo tayo at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Because of His mercy. Ano po ba yung mercy ng ating Panginoon? God's mercy is the cause of our salvation. God's mercy is the cause of our salvation. Ang sabi po ng Titus chapter 3 in verse number 5 hanggang verse number 6, ang sabi po dito, ano po? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ayon sa kanyang kaawaan, iniligtas tayo ng ating Panginoon. Sa paano paraan? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ibig sabihin mga kapatid, ano po? Tayo po ay naligtas hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi dahil sa kahabagan ng ating Diyos. God's mercy is the cause of our salvation. Ano po ang sabi sa verse number 6? Which we shed on us abundant through Jesus Christ, our Savior. Yung dugo ng ating Panginoon, alam niyo po ba, dahil po sa habag ng Panginoon, nandito po kami sa inyong harapan. Kami po ay matagal na nawala sa gawain ng Diyos. Nung nagkasakit po yung aking anak, nagkaroon po siya ng hydrocephalus. Ang simbahan ay kumbaga parang naghihingalo. Wala pong support. Ang umaattend na miyembro ay 10, minsan wala pa. Nag-o-operate kami ng 500, meron akong 4 na anak. Alam niyo po, minsan nagtatanong ako, talaga bang tinawag mo ako Panginoon? Kasi bago ako napunta sa gawain ng Panginoon, nagtatrabaho po ako sa lugar ng Bulacan. Meron po akong maayos na trabaho. Yes, nag-umpisa ako sa mababa, pero salamat sa biyaya ng Panginoon, itinaas niya po ako.
Ang trabaho ko po sa Bulacan, hindi naman po sa pagtataas ng sarili, store manager po. 1999, sumusweldo po ako ng, I think, nasa 12,000. That time, malaki pa. Meron akong meal ticket, libre ang aking tanghalian, umagahan, hapunan. Meron akong sariling bahay sa lugar ng Bulacan na libre na aking tinitira. Libre ang aking kuryente, libre ang aking tubig. Saan ka pa? At pumunta si Pastor dito, sabi niya, Fred, tara, balik ka na sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po ako naka-oo kay Pastor Tess. Ang nasabi ko lang, Pastor, pag-pray po natin. Kasi sa tingin ko, nandun na ako sa kalalagayan na ibibigay ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Pagka umuwi ako ng Cabanatuan, libre yung aking transportation. May nililipan ng company. Pero 3 gabi na hindi po ako makatulog. At naalala ko lagi at pinapaalala sa akin ng Panginoon nung ako po ay nagtrabaho. Nasabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung may pagkakataon ako na bumalik sa iyong gawain, babalik ako. That time, ako po ay full-time worker. Nung sinabi ko yun, full-time worker po ako ni Pastor Rolly Antioquia. Missionary po ako sa lugar po ng Aliaga. Pero ang payo sa akin ni Pastor Rolly, hindi pa natin kaya that time, no? Hindi pa kaya na simbahan, magkaroon ng missionary na susuportahan. Struggle din yung simbahan. Baga meron pong, alam niyo na po yung nangyari. Siya po yung nagsabi sa akin, magtrabaho ka muna. Ako po second year high school nung pumasok po sa ministry. Pumapasok po ako sa Arroyo sa umaga, umuwi sa simbahan, nagpa-Bible study, hanggang nakagraduate ng high school. Pagkatapos ng high school, pumasok sa Bible school sa lugar ng Tarlac, sa Fundamental Baptist College for Asia. Tapos nagkaroon ng institute sa Cabanatuan, tuloy-tuloy. Pero pagkatapos ng 6 na taon na ako'y nakatira sa simbahan, sasabihin ng aking pastor, magtrabaho ka muna para makapag-ipon tayo sa gawain ng Panginoon. From high school, wala akong alam na trabaho dahil laki ako sa simbahan. Pumasok ako bilang isang security guard. Pero after 3 years, ako po ay nag-security. Nag-security po ako sa McDonald's. Ako po yung nagbukas sa McDonald's Cabanatuan. Pagkatapos ng 3 years, yung mga crew na amin pong nauutusan lamang, pagdating ng 3 taon, nagiging manager, parang hindi ako makapayag. Sabi ko, 3 taon, umaangat sila kami, dito pa rin kami. Kaya ang ginawa ko po, nag-apply ako sa isang agency sa Cabanatuan bilang inspector. Sa biyaya ng Panginoon, natanggap naman sana, kaya lang, ipinasok ko naman yung kapatid ko. Yung kakambal ko po, kaya siya naging inspector. Dahil ako ay meron naman tricycle, namasada muna ako. Sa 1 taon, nagustuhan ng NE yung kanyang pagtatrabaho bilang detachment commander sa Pacific. Kinukuha siya ng NE. Sabi niya, ma'am, yung kakambal ko na lang ang kukuhanin ko. Kaya nung nagpaubaya ako, napalitan po yun. Ako naman ang pinasok niya sa NE bilang SDU. Security Detective Unit. Pagkatapos ng SDU, 1 year, na-promote po ako bilang supervisor. Another year, naging rooming manager po ako. Another year, naging training manager po ako. Pagkatapos po ng training manager, dinagay na po ako sa lugar ng Bulacan bilang manager. 3 years po ako ron. Pero doon po natapos yung karir ko bilang isang manggagawa ng mundong ito. Dahil pagkatapos po noon, nung hindi ako makatulog, naalala ko yung pangako ko sa Panginoon na pag may magkakataon. Alam niyo, pag nakahiga ako, sinasabi sa akin ng Diyos, bakit eto na yung pagkakataon, meron nang tutulong sa iyo sa pamamagitan ni Pastor Jess. Eto na, bakit tumatanggi ka pa? Sabi ko, Panginoon, nilagay mo ako rito. Andito na ako sa kalalagayan na ibibigay ko na yung pangangailangan ng pamilya ko. Ang naiisip at naaalala ko, nangako ako sa Diyos. Yan ba talaga gusto ko?
Hanggang ika-4 na araw, nag-desisyon ako. Tinawagan ko si Pastor Jess, Pastor, sunduin niyo po ako. 2 pa lang ang anak ko noon. Sunduin niyo po ako. Magpo-full-time worker ako. Nag-full-time worker ako kay Pastor Jess. Nag-resign ako bilang manager sa lugar po ng Bulacan. From 12,000, sinuportahan po ako ni Pastor Jess ng 500 a week. Salamat po sa buhay ng inyong pastor. Dahil simula nung ako po yung nag-worker kay Pastor Jess, sila po ay tumulong sa akin. Monthly nabibigay po sila. Hindi man ganun kalaki ang pumapasok sa amin, pero nagpatuloy po kami. Pero dumating po na umalis uli si Pastor Jess dahil sa ang puso po ni Pastor Jess ay magtayo ng mga simbahan. Iniwan po sa akin ang kabanatuan. Dahil sa batang pastor, ganyan po kami siyempre, Pastor Jess, baka mas maliit pa ako rin. Yung mga tao, meron nawala, hindi nagpatuloy. Pero that time, hindi naging progreso. Marami po kami pinagdaanan. Hanggang pinanganak yung pangatlo kong anak, hanggang pinanganak yung pangapat ko kong anak, si Francie, hanggang ito po yung sakit na. Ang ginawa ko po, nagtrabaho po ako. Ako nagpapastor, nagtrabaho po ako bilang plant desk officer. Pero salamat sa Panginoon, pagkatapos po ako magtrabaho, nagkasakit na may anak ko, naobliga kami tumira sa Manila, sa ospital, hindi po bahay, ng 4 na buwan. Wala pong uwihan. Uuwi lang saglit. Alam niyo po, pinaampun ko yung mga anak ko. Yung isa ko pong anak, nasa lola niya, sa nanay ko. Pero yung 2 kong anak, nasa kaibigan ko. Sa 4 na buwan, siya ang nagbibigay ng baon, siya ang nagpapakain. Dahil kami mag-asawa, nasa Manila. Inoperahan ko si Francie ng 2 beses. Umubos po kami ng always $500,000 that time. Pero salamat po sa Panginoon, pinubay ko ng Diyos yun. Alam niyo po, si Francie nung inoperahan, ano sila, ilan sila nung unang 4. Namatay po yung 3. Siya po ang nabuhay. Sumunod po niya ko kasi ano niya, yung nilagay sa kanya, BP shot mula sa ulo hanggang tiyan yung tubo. Ano po yun, nagkaroon ng infection. Binunod ulit, pinalitan po ng umayas siya. Kaya kami nagtuloy-tuloy ng 4 na po. Nung binunod yung kanyang umayas siya, binunod yung BP siya, dinigyan naman siya ng umayas siya. Yung umayas siya, yun po yung tubo na nasa ulo lang. Tapos kaming magulang, kami po yung kumukuha ng tubig sa ulo niya. Kaya araw-araw, kinukuha na namin ng tubig yung bata. Nakauwi na kami na ang kumukuha ng tubig, pero habang kinukuha na namin ng tubig, siguro lagi namin tinutusok yun ng ngati. Pagkatapos pong mangati, binunot ng bata yung tubo. Ganyan po siya kahaba. Pero dahil naibenta ko na yung sasakyan po namin, yung tricycle, naibenta ko po yung lupa po na tinitira namin, naibenta ko po yung minana kong lupa, yung minana kong dapat na bahay namin, nawalan ako ng trabaho, nag-resign po ako bilang pastor. Totally, bagsak po kami. Binunot ni Francie yung tubo, pero dahil wala na, umiiyak kami sa Panginoon. Sabi namin, hindi na namin kaya bumalik ng Manila. Wala nga kami pawasahin eh. Yung mga tao na tumutulong sa amin, syempre, nasagad na. 4 na buwan na tulungan ka, kahit kapatid mo masasagad. Pero hindi po si Francie kinuha ng Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, kunin mo na. Ang panalangin namin, Lord, kunin mo na. Huwag mo nang hayaang maghirap ang bata, huwag mo nang hayaang maghirap kami. Pero lumalaban ang bata. Minsan, iba yung iniisip natin sa iniisip ng Diyos. Dahil meron po mas mataas ang iniisip ng Diyos kaysa iniisip natin. Hindi po siya namatay.
Yung sumunod na operation niya, maalala ko, 5 sila na inoperahan. Kapatid po yung, kasama po yung pinsan, pamangkin ni Jonalyn Biray, yung artista. Kaya pupunta pa dun yun. Namatay din po yun. Patay din po yung 4 na kasabay niya, yung pangalawang operation niya. Alam niyo po kung ilang taon na si Francie ngayon? 15. Pagsi-16 na po siya. Pero salamat sa Panginoon, nung kami po ay nagsuko ng buhay, dumaan man sa maraming problema, persecution, pain, maraming pagluha. Pero nandito po kami ngayon, ginawang malakas ng ating Panginoon. Ginalakas po kami sa mga problema na amin pong naranasan. Because of God's mercy is the cause of our salvation. Ang dahilan kung bakit kami nakapagpapatuloy, yung kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Alam niyo, naniniwala po ako, pag ikaw ay tunay na Kristiyano, pag ikaw ay tunay na mananampalataya, magpapatuloy at magpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Pag ikaw ay tunay na ligtas. Amen? Alam niyo po, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Salamat po sa kanyang habag. Hindi na po kami karapat-dapat sa gawain niya dahil mahina kami. Hindi na po kami karapat-dapat sa gawain niya dahil bumagsak kami. Pero dahil sa kanyang habag, nagpapatuloy kami at sa kaligtasan ibinigay niya. Because God's mercy motivates us to serve God. Yung awa po ng Panginoon ang nagmo-motivate sa atin para po maglingkod po tayo sa Diyos. Sabi po ng Romans chapter 12 in verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya nga mga kapatid, pinamamanig ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng ating Panginoon, ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan ng isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siyang sapat na pagsamba. Yung pinagdaanan po namin na problema, pinagdaanan po namin sakit, alam po po, kapantay po yun ng pinagdaanan ng inyong pastor. Na pinagdaanan ng pamilya ng inyong pastor. Pero salamat, hanggang ngayon, nakatayo pa rin at sama-sama pa rin ang mga mananampalataya sa lugar na ito na naglilingkod sa Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Because of God's mercy. Minomotivate po nito tayo para po tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, pag ikaw ay tunay na mananampalataya, pag ikaw ay tunay na ligtas, yung kaligtasan mo ang magiging lakas mo para magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Because of God's mercy. Number 2, ano po ang sabi sa verse number 7 o verse number 2 hanggang verse number 7? Ang sabi niya sa verse number 2 sa ating context, 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4 in verse number 2 hanggang verse number 7, basahin po natin, ganito po ang sinasabi. Ang sabi diyan, for if I make you sorry, who is then that maketh me glad? Chapter 4. Mali po yung text. Ayun. Chapter 4 in verse number 2. Chapter 4. Okay, yung ating pong text, yung text po natin. 2 Corinthians chapter 4 in verse number 2. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, not holding that the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Ano po ba yung tinutukoy po dyan? Ano po yung salita po ng Diyos? Ang sabi po dyan sa verse number 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Bakit? Ang sabi po ng verse number 4, tinakpan ang mata nila ng Diyos ng mundong ito, in whom the God of this world hath blinded the mind, binulag ang kanilang mga mata, to them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Bakit tayo nakapagpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Not only by God's mercy, but number 2, but because of gospel message. Because of gospel message. Ano po ang sabi dyan sa verse number 7? Italon mo na kapatid.
sa verse number 7. But we have this treasure in earthly vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ang sabi diyan sa verse number 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. Ibig sabihin, because of gospel message, ano yun? We have preached not ourselves, but Jesus Christ. For we preach not ourselves. Ang dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy, dahil ang ibinabahagi po natin, hindi ang ating sarili, hindi ang ating kakayanan, kundi bagkus ang ating Panginoon, Hesus Kristo. We preach not ourselves, but Christ, Jesus. Nagpapatuloy ka dahil kay Kristo. Nagpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon dahil ang mensahe na dala-dala mo, hindi ang mensahe ng mundo, hindi ang mensahe ng sarili nating katawan, ng ating kakayanan, ng ating mga ginagawa, kundi bagkus yung mensahe po natin walang iba, kundi si Kristo. Ang ipinipreach po natin si Kristo, amen? Amen. Yung ginawa ni Kristo, ano yun? Yung kaligtasan ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagpapakahirap, yung kanyang pagpapakasakit para sa atin. Sino tayo para ang Kristo ay mamatay? Sino tayo para ikumpara sa dugo ng ating Panginoon? His blood is priceless. Pero salamat, inari tayo ng Diyos na priceless. At siya'y nagpakahirap, nagpakasakit para sa atin. Namatay para sa atin. We preach not ourselves, but Christ Jesus. Salamat po sa Panginoon dahil ang mensahe na dala-dala ng iglesia ito, walang iba kundi si Yeshua. Amen? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yun yung ating mensahe. Yun yung ating ibinabahagi. Pag meron tayong kinakausap, hindi natin kinukwento kung ano yung kakayanan natin, kung ano yung nangyari sa atin lamang, kundi bagkus kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Dahil pa rin sa Diyos, we preach not ourselves, but Christ Jesus. Ang ikinukwento natin si Kristo, amen? Sana po yung mga mananampalataya sa lugar na ito, pag nagmamarites, ang minamarites, walang iba kundi si Kristo, amen? Sana hindi po yung kapitbahay niyo, hindi po yung ibang tao, kundi bagkus si Kristo. Magmamarites lang tayo, gawin na natin mabuti, amen? Ay, nagmamarites to, minamarites naman niya si Kristo, amen? Ang ikinukwento at ang inabahagi sa iba, walang iba, kundi si Kristo. Kaya yun ang sabi ni Pablo, hindi siya nangingimagod. Bakit? Kasi ang dala-dala niya, hindi naman yung kwento ng kanyang buhay. Ang dala-dala niya, walang iba kundi si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo na nagligtas sa kanyang kaluluwa. Kaya nga lagi sinasabi ni Pablo, di ba? I can do all things through Christ, which is strength. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Walang iba kundi si Kristo. Minsan mapoprostrate tayo sa tao. Minsan manghihina tayo sa nakapaligid sa atin. Pero pag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay bibigyan ng lakas ng Panginoon para makapagpatuloy sa kanyang gawain. Not only we preach not ourselves but Christ Jesus, but number 2, we proclaim the power of God on us. Ang ipinoproclaim po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nakapagpatuloy po kami, nandito po ako sa inyong harapan, hindi dahil magaling po kami. Bumagsak nga kami eh. Pero dahil makapangyarihan ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Alam niyo po, si Pastor Ferdy nakapagpapatuloy dahil ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran makapangyarihan. Amen? Ano ang sabi ng verse number 7? But we have these treasures in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Kasi yung kapangyarihan na dala-dala natin, hindi yung sariling kapangyarihan, kundi kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, ang akin pong pastor, si Pastor Jens, dumaan din po sila sa matinding pagsubok through Ate Banji. Alam niyo po, marami po ako nakitang ganun ang case
pero hindi nabuhay. Yung tito po ni Sister Alice, yung tita niya, ganun din po ang case. Merong pumutok sa ugat. Ang sabi, operahan namin, pero 50-50 kami. Kung sinabi 50-50, walang kasiguraduhan, wala natin pa-opera. Namatay. Alam niyo, ganun din po yung case ni Pastor Jens. Sabi niya, wala pong kasiguraduhan, Pastor. Pero Pastor ka, di ba? Opo. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos? Opo. O-opera mo o hindi? O-opera ko po. Wala tayo kasiguraduhan. 50-50 o pwedeng 60-40. 60 yung hindi sigurado, 40 lang yung sigurado. Tutuloy mo pa rin? Opo, kasi naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Alam nyo, pag sa Diyos po tayo humawak, pag sa Diyos po tayo tumangan, lahat ng bagay makakaya po natin. Di ba? Ano ang sabi po ng Luke chapter 1 verse number 37? For with God nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos. Imposible po na si Ate Banji ay gumising. Kasi po, coma siya. Inoperahan siya, tinanggal yung clutch, yung pumutok, pinagduktong. Gumasto sila na walang kasiguraduhan. Ang tangan nila, pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Pagtitiwala sa Diyos na kanilang pinipili po. Pero ano nangyari? Hanggang ngayon po, malakas at buhay si Ate Banji. Nakakapamalingki na nga po eh. Tangan-tangan yung trolley. Sa trolley siya nakasakay, ako naglalakad. Ginawa niyang tanganan yung trolley. Pero nakakatuwa po yun. Bakit? Dahil meron lingkod siya na nagtiwala sa kanya ng buo. At sa pamamagitan nun, pumili siya sa kanyang makapangyarihang kamay. Kami po nakapagpapatuloy, hindi dahil magaling kami. Hindi dahil mahusay kami, hindi dahil malakas kami. Kundi dahil makapangyarihan ng Diyos na aming pinag-ibig. Si Pastor Birdie, nandito po sa inyong harapan, ang inyong pastor. Nakakatuwa, nakakabasa siya. Napakinggan ko siyang mangaral. Kahit minsan, nagkakamali. Pero yung kanyang pamilya, nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala na ang pinaglilingkurang Diyos ni Pastor Birdie ay buhay. At hindi lang buhay, kundi makapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, makapagpapatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Proclaim the power of God. Ang daladala natin hindi lamang mensahe ng kaligtasan, kundi ang daladala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang makapangyarihang kamay ng ating Panginoon, na pwedeng mag-provide ng pangangailangan ng bawat isa, na pwedeng magbigay ng kagalingan sa bawat may karamdaman, na pwedeng magbigay ng himala sa bawat nangangailangan. Alam mo, marami pong mirakulo na nangyayari sa isang Kristiyano. Pero nangyayari yun pagka natuto kang magtiwala sa Diyos. Hindi mo tinignan ang kakayanan mo. Hindi mo tinignan ang mensahe mo. Kundi tinignan mo ang mensahe ng Panginoon. Kailangan po natin magpatuloy dahil ang dala-dala natin mensahe is the gospel message. Hindi lamang po ang kaligtasan ng Diyos na ibinigay sa atin, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na binago ang buhay ng bawat isa sa atin, na binago ang bawat isa sa atin. Panghuli, and for the last, not only it is God's mercy, not only of gospel message, but number 3, because of God's manifestation. Ano po ang sabi sa verse number 10 hanggang verse number 12? Ano ang sabi niya sa verse number 10? And verse number 12, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be manifest in our body. In verse number 11, for we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. In verse number 12, so then death worketh in us, but life in you, because of God's
manifestation. Ano yun? Number one, to testify God in our body. Dahil naniniwala po ako, ang nais ng Panginoon, makita siya sa buhay ng mga Kristiyano. Hello? Makita siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga nung tayo nanampalataya sa Kanya, nung naranasan natin magtiwala sa Panginoon, nung tayo ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, ano ang ginawa sa atin? Binago niya tayo. Naranasan natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano ang sabi doon? Therefore, ano ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ano? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Binago po tayo ng ating Panginoon. Because of God's manifestation, dahil sa bawat niligtas ng Panginoon, nais ng Diyos makita siya sa buhay ng mga Kristiyanong niligtas niya. To testify God in our body. Ano ang sabi ng Matthew chapter 5 in verse number 16? Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Dapat daw po magliwanag ang ating mga katawan. Magliwanag ang ating mga sarili. Maging taglaw tayo sa mundong ito na puno ng kadiliman. Huwag na po yung dati natin pagkatao ang mabuhay, kundi si Kristo na ang mabuhay sa atin. Amen? Alam nyo, ang sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 2 in verse number 20, ano ang sabi ni Pablo? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, so loved me, who loved me, and gave Himself for me. Ang sabi ni Pablo, hindi na ako, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa atin. Ibig sabihin, dapat ang mga mananampalataya mag-manifest yung buhay ng Diyos, mag-manifest yung buhay ni Kristo, at hindi na yung dating buhay na meron po tayo. Amen? Yan po ang dahilan kung bakit po nais ng Diyos na magpatuloy tayo sa kanyang gawain. Na makita ang buhay natin na buhay ang Diyos. To testify God in our body. Alam niyo, buhay ang Diyos sa pagkatao ng inyong pastor. Amen? Na ang Diyos ay naging mabuti. Sa kabila ng maraming pinagdaan ng pagsubok, sa kabila ng maraming dinaan ng bagyo, nanatiling nakatayo dito sa inyong harapan. Alam niyo po, hindi po madali yun. Pero pinahayaan ng Diyos upang hindi si Pastor Ferdy ang makita, kundi ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya dapat ito yung motto natin, na hindi ako, Panginoon, ang makita, kundi ikaw. Sa gawain dito sa lugar ng Gabay. Not only to testify God in our body, but number 2, to magnify God in our body. Ano ibig sabihin nun? Upang mapagpurihan ang Diyos. Ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 in verse number 15 for the last? Ang sabi po ng verse 15, for all things are for your sake, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Ano ibig sabihin ni Pablo? Yung redound, yung tumatalbog. Ibig sabihin, yung bawat ginagawa ni Pablo, yung bawat ginawa niya para sa Panginoon, hindi yung siya ang makita, kundi bagos ito yung tumalbog para manuwalhati ang Diyos. Redound to the glory of God. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, to magnify God in our body. Para mapagpurihan po ang Diyos sa ating pong mga ginagawa. Alam niyo mga kapatid, bakit tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Bakit kami nagpapatuloy sa lugar ng bangal? Hindi lamang para makilala si Kristo, kundi bagos para maluwalhati ang Diyos. What is the purpose of our life? Ano ba ang purpose ng ating buhay? Di ba ang purpose ng buhay mo? Para ang Diyos ay mabigyan kaluluran.
Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore you eat or drink, whatsoever you do, do it to the glory of God. Bawat ginagawa mo, uminom man, kumain man, o anumang bagay na ginagawa mo, dapat nabibigyan luwalhati ang ating Panginoon. Ngayon, ang tanong sa buhay mo bilang isang Kristiyano, nabibigyan ba ng parakal ang Diyos? Naluluwalhati ba ang Diyos sa bawat ginagawa mo, sa bawat pagpapatuloy mo? Yun ba ay bumubuelta, bumabalik upang mapagpurihan ng Panginoon? O bumabalik para ikaw ang mag-benefits? Gumagawa ka para ikaw ay makilala. Sana po ang ating mga ginagawa ang balik maluwalhati ng Diyos. Sa umagang ito, kumusta na po yung pagpapatuloy natin? Dumaranas ba tayo ng pain, problem, persecution, pressure sa gawain? Parang nais na natin tumigil at tuminto. Pero salamat, meron kapag ang Diyos para makapagpatuloy tayo. Salamat, meron tayong daladalang mensahe. Walang iba, kundi si Kristo at ang kapangyarihan ng Diyos. At sana sa pagpapatuloy natin, mag-manifest ang Diyos sa buhay natin. At sa buhay natin, maluwalhati ang Diyos. Tayo pong natin tumayo at tayo pinunalanan. Ama namin Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga. Simple at payak ang mensahe, Panginoon. Ngunit nais mo, katulad ni Pablo, na hindi kami manghimago, na dapat kami magpatuloy sa ministeryo na pinagkatiwala mo sa aking Panginoon. Sa mga kapatid sa lugar na ito, na bilang membro ng iglesia ito, nais mo na magpatuloy kami sa kabila ng aming nararanasang pain, problem, persecution. Nais mo na magpatuloy kami, Panginoon. Kaya sa umagang ito, dakilang Diyos, dalangin po namin, Ama, at dalangin po po ang lugar na ito. Na patuloy niyo pong hayaan ang mga kapatid sa lugar na ito. Maranasan nila ang inyong pong kaawaan, Panginoon, ang inyong kahabagan, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa bawat isa sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil ang kahabagan mo ang nagiging motibasyon namin para kami ay maglingkod sa iyo ng may katapatan, Panginoon. Salamat po dahil ang dala-dala namin mensahe ay mensahe patungkol kay Kristo at hindi mensahe ng takot, Panginoon. At ang mensaheng ito, ang iyong kapangyarihan at ang iyong magagawa, Panginoon. Dalangin ko po, dakilang Diyos, sa lugar na ito, na ang mga mananampalataya na dumaranas ng pagsubok, persecution, trouble, or pain, hayaan mo na sa kanilang buhay, Panginoon, mag-manifest po kayo, dakilang Diyos. At nawa sa lugar na ito, patuloy po na ikaw ang laging maitaas, ikaw ang laging mapagpurihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung kami man po ay minsan nagbalak na humintot, tumigil, tulungan mo at bigyan kami ng lakas na magpatuloy, sumulong sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po sa iyong gabay. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. Salamat po sa umaga. Dalangin ko po ito at hinihingi. Dalangin ko po ang lugar na ito. Papagpurihan, madakila at maluwalhati po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.